Cancer, reading mo for October 23 to 31 or kung kailan mo man ito mapanood, timeless reading din naman ito. Yan. Thank you so much, Cancer. Kung lagi ka nanonood ng mga readings ko, sa malaking bagay po yung mga likes, shares, yan, comments ninyo. Pagdating sa mga private reading, guys, pakibasa na lang yung description or pakipanood hanggang dulo. Nandyan yung details kung gusto nyong mag-avail or mag-inquire ng private reading services ko. Okay, so this is for Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cancer or cross watchers. Lahat ng gender, welcome dito. Hindi ko kontrolado yung mga energies na mapupull out natin sa cards. Pwedeng yung iba sa inyo, nangyari na sa inyo yan. Pwedeng yung iba nangyayari pa lang or para sa iba, mangyayari pa lang. So, ano na lang. Bahala na kayo dyan dahil hindi naman ito personal reading. Unang card mo is Bridge. Uy, mukhang may problem ka na masusolve. Ayan o, successfully overcoming a problem. Ano mang problema yan, maitatawid, no? Nakikita ko kasi may bridge eh. Ibig sabihin, makakatawid ka eh. Maitatawid yung sitwasyon na yun. Ano mang conflict, problema na meron dyan. Something about bridge. So, ingat na lang while crossing a bridge or pwedeng malapit yung lugar ninyo sa bridge. Ewan ko, mayroong significance ng tulay. Okay, temptation. Meron ka apple dito. So, pwedeng itong temptation na to, maraming pampagulo sa isip or may gumugulo sa isip, may panira, may mapang-akit or may umaakit. Oh. Tao man nitong temptation na to or hindi, ha? Ang temptation di lang naman laging tao. Basta nase-seduce ka, naa-attract ka dito. Mahirap pigilan, alam mong hindi dapat, alam mong bawal, pero natetempt ka. Susubukin yung susubukin yung katatagan mo, Cancer. Whether ikaw or pwedeng yung relationship ninyo, susubukin yung katatagan dahil may temptation sa paligid. Sa side mo man yan or sa side ng person mo. Pero ang maganda dito kasi is yung tulay, which means malalagpasan ninyo yan, mau-overcome ninyo kung anumang problema yan about temptation. Ay, may weeping willow. So, tears. Kalungkutan, tears, sorrow. Especially related sa family. Ano ba yung meron ba kayong ipinagluluksa, ikinalulungkot, basta something na nakakalungkot na related sa family, loved one, family member. Nakakalungkot na sitwasyon or pangyayari sa family. Meron kang water dragon. Wow! May minamanifest ka. Manifesting your dreams. O baka may pinanganak dito. Year of the Water Dragon number 29. Baka meron ding pinanganak ditong Year of the Water Horse number 19. And baka meron ding Year of the Earth Snake number 6. Mukhang meron ng something na nagmamanifest dito, ha? Ayan, you are manifesting kung ano man itong pinapangarap mo. Sabi, it's your dreams, eh. Minamanifest mo yan, ayan, dito. Sinasabi dito kay
So, ang ganda nito kasi kung ano man itong pangarap mo, dinidream mo, Cancer, pwedeng nagmamanifest na yung mga early stages ng ng palatandaan na makakamit mo itong dream mo. Siyempre, with hard work, no? Hindi naman porke nag-dream ka, kusa na lang malalaglag sa iyan, maging realistic tayo. We need to put, effort dito sa ating mga dreams for it to be able to, to make happen. Siyempre, hindi mangyayari yan kung wala kang gagawin. Kung puro manifesting ka lang and then wala ka namang sundot, di ba? So, sa tingin ko lang, at least dito sa iyong present, medyo nafe-feel mo na or may mga signs na palatandaan na nagmamanifest na itong isa sa dreams mo, no? Wow, merong path to independence dito. Freedom with the water horse. Maaaring iba sa inyo dito, ikaw ito na pinapalaya mo yung sarili mo. Nagiging yung independent, yan, pwedeng ito na yung card na finally, kaya mo nang dalhin yung sarili mo, no? Hindi ka nagre-rely sa iba, hindi ka, may sarili kang path yung hindi ka, di ba kadalasan yung mga tao parang, madalas nagkukumpulan sila dito sa isang way. Pero ikaw, you have your own, you have your own path, you have your own diskarte, kumbaga. No? And you are confident. Hindi ka nai-intimidate kahit nasa path na ito na pinili mo, mag-isa ka lang dito, tas sa kabila, mas maraming dumadaan dun sa path na yun. So, yun yung nafe-feel ko. Pwedeng this is something related sa pagre-release or ide-detach mo na yung sarili mo from a relationship, romantic man yan or hindi, or from something. Kasi makakalaya ka na Ayan, no? Maiaalis mo na yung sarili mo dito, makakalaya ka na, you are finally free. No? Pinapalaya mo na yung sarili mo. So, pwedeng ito ay may kinalaman sa past, may kinalaman sa mga resentments, ano man tong mga naramdaman mo na, halimbawa, matagal kang natali sa feelings ng sama ng loob, mga hinanakit, yun, pwedeng finally, kinat mo na yun and dinetach mo na yung sarili mo dun. Ano man itong independence na ito sa'yo, sa ngayon, no? Na ikaw ay mas pinipili mo na yung path na yon na i-disconnect yung sarili mo para magkaroon ka na ng freedom, para magawa mo na yung gusto mo. Finally malaya ka na. Yan yung card mo, and nagmamanifest na yan kasi lumilitaw dito sa water dragon mo. Kung ito talaga yung dream mo, yung maging successful ka, halimbawa lang to kasi parang nakikita ko dito something na minamanifest, nagmamanifest na may kinalaman sa isa sa mga pangarap mo So, pwedeng iba dito, halimbawa, having a house of your own, or kaya mong mamuhay mag-isa without, alam mo yon, kahit na wala kang ibang kasama, wala kang inaasahan, kaya mo yung sarili mo. Ayan. So, nakikita ko pwedeng this is a stable career, or yung makabukod ka, ayan, kung may single ka man o may family. So, nakikita ko nagmamanifest na yun. Kasi you are working hard towards your dreams. No? Kaya siguro, sabi ko nga, it will not make happen kung hindi ka naglalagay ng effort dito sa mga bagay na ito. And dahil nagmamanifest yan, is kasi, yun nga, minamanifest mo ini-visualize mo siya, kiniklaim mo, and then sinasabayan mo siya ng effort. Okay, so congrats pagdating dyan sa bagay na yan. Kasi unti-unti nang nagmamanifest itong pangarap mo, yung gusto mong mangyari sa buhay mo, or sa relationship mo, or sa sarili mo. Ayan, no? Meron kang abundance dito with the earth snake. Kasi alam mo kung bakit ka pinagpapala. Nakikita ko ito ay blessings na bumubuhos sa'yo Bubuhos pa lang kung mangyayari pa lang. Kasi ikaw ay taong positibo. Na-attract mo yung positive energy. Laging maganda yung pananaw mo.
hindi ka siguro mareklamo sa buhay. Instead na magreklamo ka, gumagawa ka na lang ng gumagawa and lagi kang nagdadasal, lagi kang thankful. Kasi yung mga taong grateful, thankful, sila yung inuulan ng grasya. And nakikita ko na yun. Na itong, nung nagsimula ka na maging grateful ka, thankful ka lagi sa kung ano man ang meron sa'yo, is lalo kang binibless. And kung ano man itong pagiging generous mo, siguro generous ka, no? Matulungin ka, sinishare mo yung mga blessings mo sa iba, is lalong nagiging abundant yung buhay mo. Remember guys, abundance is not always material. Subjective yan. No? Pwede ngang pagiging abundant pagkakaroon ng healthy na pangangatawan or healthy kayong buong pamilya, walang may sakit sa inyo. Or maybe, pwedeng sa iba, ang abundance is pagkakaroon ng kahit isang kaibigan lang, pero alam mo yon, loyal sa yung kaibigan mo, love nyo yung isa't isa. Yan, maraming form ng abundance. Basta ang sinasabi dito, the more na ikaw ay thankful and grateful, generous, is lalo mong naa-attract yung blessings, yung abundance na yan. So, pwedeng may paparating na abundance sa'yo. Pwedeng yan yung indication yan, Cancer. Tingnan pa natin yung tarot messages para sa'yo. So, therefore, meron ka ditong numbers, no? Yung mga mahilig sa numerology, bahala na kayo. May 29, 19, 6. Elements, you have water, dalawang water and earth. You also have the number 15. May Capricorn energy dito. You also have the number 10. May Gemini energy din. And the number 12. 29, 19, 6, 15, 10, at saka 12. Oh, meron ka talagang ending, you will detach yourself, or kahit hindi mo dinedetach I can sense na there is an inevitable ending with the 10 of Swords here. And it will, this will liberate you, Cancer. Ano man ito ending na to? Ano man itong ending na to? It will liberate you. Kung nag-suffer ka ng matagal dito sa sitwasyon na to, ano ba to? Relationship? Ewan ko, romantic na relationship man yan or hindi, or kung ano man suffering, matagal kang nagdusa dito, matatapos na yan, magkakaroon ka ng independence, yun yung magbibigay sa iyo ng freedom, itong ending na ito. Yan din yung magbibigay sa iyo ng relief, para kang nabunutan ng, ewan ko, na-try nyo na bang matibo, yung parang natusok kayo sa paa, di ba the more na inaapak mo yun, masakit? Lalo siyang bumabaon. And kagaya na itong card mo dito is baon na In this case, naubos na yung 10 of Swords. Wala nang igagrabe pa, wala nang itutusok pa, naubos na yung swords. So ano na, dear? O di tapos na. Darating sa point na, kumbaga, parang ang tagal na panahon kang umiiyak, luha ka ng luha. Darating yung araw na wala nang pumapatak na luha. Eto yun. Example ko lang yun, Maraming bagay pwedeng, nagre-reflect dito, Ibig sabihin, ang tagal na. So, pwedeng pasensya mo yan. Naubos na yung espada, so wala na Ubus na Ano pa itutusok mo dyan? Di wala na, tsugi na, tapos na. Yun yung nakita ko rito. And yun yung magbibigay ng independence sa'yo, kasi nga naubos na, natapos na. Sagad ni yung limit Kumbaga na max out na ano ba tawag dito? Na rock bottom na. Kumbaga, na rock bottom ka na sa ilalim ka na, may pupuntahan ka pa ba unless mag-uukay ka uli, di ba? Parang ganun. Kaya nga the only way, there's no other way but up. Pag nakita mo tong 10 of Swords, ibig sabihin, you need to free yourself or tapos na. Ganoon na lang talaga siya. Na-reach niya na yung boundary. Sabi ko nga na max out. Pwedeng galing ka kasi sa isang toxic relationship dito kasi may devil ka So ano man toxic situation yan, toxic connection, romantic man yan na hindi.
Natapos na. Or kahit hindi relationship yan, pwedeng toxicity sa buhay mo, sa sarili mo mismo. Kasi dito parang natali ka ng matagal with the devil card. Pwedeng na-obsess ka dyan, na-addict ka dyan, na-stuck ka dyan, tagal-tagal mo dyan, alam mong mali, alam mong walang maidudulot sa'yo mabuti, pwedeng bisyo, pwedeng toxic connection, obsession, or isang paniniwala na ganito. And one day, nagising ka na lang na meron ka naman palang freedom, meron ka namang free will. No? Mamimili ka lang talaga eh. Free will mo lang talaga yung magpapalaya sa'yo dito eh. And the water horse will give you the freedom na yan. Pwedeng ikaw mismo, pinalaya mo yung sarili mo kasi sa devil card, alam mo ba na ikaw ang magpapalaya sa sarili mo dito, hindi si devil? Kasi kung titignan mo yan, may mga chains sila sa leeg, pero hindi yun masikip. So it's just an illusion na parang, oh, hindi ko kayang umalis dito sa ganitong klaseng pagkakahulog dito sa devil card situation. Pero it's the opposite. You have free will. Hindi ka dyan prisoner talaga. Ikaw yung may illusion na hindi mo kayang umalis dyan. Kasi dependent ka dyan. Meron kang something na nakukuha dito. Or kung may tao man kadil ka, kung siya yan, meron siyang something na nakukuha sa'yo. Meron siyang reason para mag-stay sa'yo, matali sa'yo, kasi dependent siya sa'yo or dependent ka sa kanya, vice versa. Pwedeng si Capricorn, pwedeng si Gemini, no? And isang araw, nagising ka na lang na, oh, hindi ko naman pala kailangan magstay dito, may kakayahan naman pala ako umalis anytime. And yun na yung freedom mo. Dito. So, congrats, kasi kung napalaya mo yung sarili mo sa matagal na ganyan, na wala namang patutunguhang mabuti, tignan mo, nag-end din, di ba? Kasi nga, wala talaga eh. Hindi talaga good ito eh. And it's a matter of kung kailan ka mag-wake up dyan. Okay? Decision. You have Hanged Man in reversed. Pagiging confused. Pagiging confused dito. Pwedeng may mga delay kasi Hanged Man ito eh. Meron something na parang na-stuck siya dun sa ganong na-stuck siya doon. Pagiging stuck ito. Pagiging stuck, pagiging confused. Parang na-suspend siya kasi hindi niya ma-make up yung isip niya. Kung sino man tong taong tinutukoy dito. Ewan ko, hindi niya ma-figure out, hindi niya ma-realize. Oo. Kaya nga siguro na-stuck ka ng matagal dito eh. Kasi nung una, wala kang control sa sarili mo. Meron kang takot na bitiwan, takot kang pakawalan yun, takot kang bitiwan yun, nakadepende ka doon. Kung sino man ito, ikaw or yung person you're dealing with. Okay. And na-stock up na lang siya ng ganun. Whether ikaw yan o yung person na nakaka-deal mo. Tingnan na natin love life. Oh, may lockdown dito. Oh, lockdown. Ano na naman? Dito yun sa devil card. Nakulong eh. Na-stuck eh. Ito talaga oh, pagiging stuck. Ito lang talaga yung magpapalaya sa'yo dito. So, hindi ko alam kung ito pa rin yung current state ng buhay mo, relationship mo, sarili mo. Hindi ko alam kung nakaraan na yan. Merong energy ng lalaki dito. Or a significant person, o pwedeng si person mo yan, pwedeng ikaw ang sinisignify nito. Okay. So, may intervention.
Oh, alam mo, kung itong love life mo, ganito pa rin, existing yung ganyang sitwasyon, feeling ko nasa devil card situation pa rin, na hindi pa rin nakakalaya. Kasi ano, parang stuck pa rin dun sa toxic connection and kailangan na ng divine intervention dito na ma-rescue ka dun. Pero ang nafe-feel ko is more on you rescuing yourself out from this kind of connection kasi it's toxic. Ayan o. Very toxic. Kailangan ng cleansing. Kailangan i-purge yan. Itapon na yung hindi dapat. May addiction ba? May obsession ka ba dito? May obsession ba siya sa'yo? Or may addiction ba tong person na to? May addiction ka ba? Basta. Codependency. Unhealthy. Alam mo yung parang nag-i-stay kayo sa isa't isa kasi feeling nyo, yun yung survival ninyo. Pero alam nyo naman na unhealthy. Alam nyo naman na hindi na okay, hindi na mabuti, wala nang pupuntang maganda. Pero parang, na kasi, nakasanayan mo na, nakadepende ka na or nakadepende na rin siya sa'yo. And yung mindset ninyo na-trap na sa pagiging ganon na, okay, I need to stick in this relationship kasi ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ayun. Yun. And kailangan na ng divine intervention dito na maialis mo yung sarili mo. May rescue mo. Ma-rescue ka ng divine. Hindi ko alam kung mangingialam na si universe or kailangan may ambag ka rin para maialis mo yung sarili mo. For sure, dapat may ambag ka rin dito, Cancer. Kasi without your permission, without your free will, hindi mangyayari yan eh. O, free will talaga pinag-usapan natin. Malalak ka ng malalak dito. So, super toxic yun na feel ko rito. And, ayan o, garbage, trash. No? It is something na hindi mo dapat kinikip eh. It is something na dapat nililet go mo na, inaalis mo na yung sarili mo dyan, tinatapon mo na yan. Toxic eh, basura eh, di ba? So, tingnan pa natin yung mga additional guidance sa iyo. Oh, malalang sermon tong reading mo, pero baka naniniwala ako na kailangan mo marinig yan. It's about time na ma-realize mo yan. Kung nangyayari pa rin yan sa iyo, kung stuck ka pa rin dyan. Di ko alam, baka sa iba sa inyo tapos na to. Yung iba baka sa hinagap ninyo, mangyayari pa lang yan. No? Ano yung mga advice sa iyo? Oh, may opportunity daw. Oh, maybe this is your opportunity na ialis mo yung sarili mo na rito. Palayain mo na yung sarili mo. Or baka talaga namang may ibang opportunity darating sa'yo. Oh, pwedeng sa career, pwedeng sa kaperahan, o kung ano mang opportunity yan. Oh, may perfect timing din dito. Oh. This is the perfect timing talaga na palayain mo na yung sarili mo kung ako tatanungin. I-grab mo na tong opportunity. Perfect timing na iligtas mo na yung sarili mo, makalaya ka na, i-detach mo na yung sarili mo kung saan mo dapat i-detach. Okay? O perfect timing kasi pwedeng yung opportunity na darating sa'yo, may it be sa career yan o sa ibang bagay, ito yung tamang panahon. No? Na i-grab mo yan. Pwedeng ganun. Okay? Ask help from others. Ayan. Kailangan mo talaga ng intervention dito. Yan ang intervention na lumalabas. So, kung hindi mo talaga kaya, tanggalin yung sarili mo dito. Kailangan mo ng help. And you should ask for help. Or you should accept help kung may mga taong gustong tumulong sa'yo, nagre-reach out sa'yo. You should be thankful, grateful, and humble na may mga tao nagmamalasakit sa'yo, nagmamahal sa'yo, gusto ka lang naman nilang tulungan. No? Or yan, kung talagang hindi mo na kaya, hindi masamang humingi ng tulong, magpaka-humble, aminin natin na hindi natin kaya lahat. Okay. So, for your closing message, especially kung may addiction na, importante yan. Asking for help, accepting help, reaching out, or accepting the hand that is reaching out to you. Closing message mo is eto. Napakagandang angel.
Ang mensahe, think abundant thoughts. See yourself living an abundant life. God has created more than enough for everyone. Tune into your abundance. Speaking of abundance, lumabas yan dito. So, definitely, there is abundance na paparating sa iyo. That's all for now, Cancer. I love you. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.